Ito, Mikel na CA20. Yan, Mikel CA20. Shoutout kay Sir General Marty Rosol. Wah, sundalo pala to si Sir General Marty Rosol. Sinulat ko lang ito kung nagpapashoutout taga Umiray, Quezon yata to. Tama ba? Pagkasulat ko. Shoutout Sir, maraming salamat Ito, Mikel CA20 galing Quezon ito. Ito rin yung kasama ng parang Atlantic Pro yata yun na ginawa ko nung nakaraan. Kinuha yon. Tapos ito, pinadalan ulit tayo ng Mikel naman na CA20. Issue. Ito, alamin na lang natin. Ay, naka-plug in niya sa may bulb. Tingnan nyo, anong pinaka-issue niya. Ito, clip kasi ito eh. Clip, and then protect. Yan, umilaw oh. Umilaw yung clip and then protect. Sa may kabila naman, wala nang indicator na active. Tapos kumukurap-kurap yung signal niya oh. Okay. Paano kaya to? And then napansin ko, tinry na or sinubukan na gawin kasi ito naka-fix bias dito, naka-fix. Tinanggal yung trimmer. Dalawa. Ayan, naka-fix ito. Okay, paano kaya to? Nagagawa kaya natin ito? Dalawang channel, may problema. Paano kaya? Maganda patinuin muna natin yung isa. Siguro ito muna patinuin natin yung hindi nagalaw yung trimmer oh. Para kahit paano may idea tayo mamaya. Ngayon, ulit. Wala namang short to. Protect, ibig sabihin walang shorted. Pero need pa rin natin i-double check. Bakit nakailaw lahat to dito? Dito sa biasing nya. Nito walang bias dito. Okay, zero bias. Alam ko yung Mikel na to parang zero bias yata ito eh. Dito naman ang taas oh. Ang taas dito. Dahil siguro sa pag-fix nila. Ngayon, ang alamin na lang natin dito kung bakit nakailaw itong clip and then protect. Dito muna tayo sa my channel 1. At totoo lang guys, hindi ako ganun ka-familiar sa Mikel. Marami na akong ginagawang Mikel pero hindi naman totaling marami. May mga nagawa na ako pero hindi ako ganun ka-familiar. Pero si E-series lang din naman nadating to. Ito tumaas siguro dahil naka-fix. Okay. Ngayon kalasin ko to. Bago natin kalasin yan, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, silik mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Kalasin ko muna yung channel 1. Kinalas ko na yung channel 1. Sibak pala to dito. Kaya pala nakailaw lahat. Ayan o. Ay pumutok dito. Mukhang okay, mukhang fuse yung nakadali dito. Sibak o. Pumutok yung fuse. Tapos shorted yung mga output. Tingnan nyo. I-check natin. Kapag nag-check kayo ng board, ang una-una nyong gagawin talaga o una-una nyong i-check dito is yung fast recovery diode. Kapag may shorted yan, may sira na output. Okay? Yan o. Short to. Naka-reverse tayo. Tapos ito, reverse natin. Sibak din o. Okay, sibak. Bali, hinangat na natin lahat ng bloke nya. Then na-check ko na. Bali, dalawang output yung nadali. Okay, check natin. Ito siya oh. Ito nalagyan ko ng ikis oh. Ito, hindi ito. Magkatabi siya. Ayan oh. Leak yung emitter base nya. Pero pag sa gitna ka, short yan. Yan, ibig sabihin sira yan. Tapos ito, short din ito. Okay, shorted. Tapos the rest nito is buo. Papansin nyo, hindi siya pumalo or hindi gumalaw yung tester kasi naka-reverse tayo. Okay, naka-reverse. Ito siya, ito, dalawang magkatabi sa isang side. Ngayon, ito naman yung kabilang side. Sana ba? Nilagyan ko na tanda. Okay, ito. Ito, and then ito naman.
Okay, sa pinakauna, and then pangatlo. Ito to. Okay, yan shorted siya, oh. Okay, shorted. Tapos dito, to short din to. Okay. Yan, the rest naman dito is buo to. Okay, maring buo. Ngayon, tanggalin natin tong mga shorted na output. Tapos balik natin yung bloke. And then, paalala ko pala guys ha, kapag shorted yung output, check nyo yung mga bloke nya. Pati sa may base nya, minsan na-open yan. Pero dito, parang buo siya eh. Okay? Balik natin yung emitter. Ito, tapos tanggalin natin yung shorted na output. Nakalas na natin. Balik, isa pala, tatlo pala yung nadali doon sa kabila. Dito, yung isa pala, hindi ko na double check kanina. Tatlo pala, pumbira na yan. Akala ko ito lang, tsaka ito. Sira rin pala yung nandito. Kaya pag check ko ng diode is may shorted pa rin. Ngayon, ganito yung mangyari kapag kapag natanggal mo na yung sira or output na short, ganyan siya, oh. Yan, dapat wala na siyang short. Tapos dito, oh, yan. Okay. Mamaya na lang natin dagdagan ng output yan kapag okay na, diba? Tapos ito, pinalta ko na ng fuse to. Okay, pinalta ko na ng fuse to. Ngayon, balik ko to. Tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Labasan sa tawas, sana magiging okay na. Ito na, naibalik na natin yung board niya. Ang medyo hassle lang dito is ang dami niyang wires, di ba? Tatlong wire to. Parang naka 3 tiers ito. 80, okay, naka 3 tiers nga pala. Tatlong wire, bali 6 na wire. Tatlo dito sa negative, tatlo sa may positive. Kaya ang dami mong bubunutin. Di katulad sa mga CE series ngayon na isang salpak lang. Salpak mo dito, sabay. Salpak mo dito. Tapos na, dito ang dami. Ngayon, okay. Whoop. Natin kung may shorted. Okay, nawala yung short doon. Oh, dalawa na lang umilaw, oh. Ayun, nagnormal na siya. Okay, naka-normal board na. Sa biasing tayo, siyempre. Pinaka-importante dyan, may bias na siya. Parang CA18 or ano bang ginawa ko nung nakaraan? Sa totoo lang guys, yung design yung itong Mikel na C20, iba-iba sila ng design. Magkakaiba ng design. Okay, meron na siya. Yan, 0.3. Ibig sabihin, normal pala dito. Normal pala, oh ha. Medyo mataas-taas lang ng konti. Okay, mataas lang siya ng konti, oh. Ayaw kasi magpan eh. Teka lang, mahirap kasi madumi siya. Ayan, medyo mataas lang ng konti, oh. Nasa 0.4 yung dating niya eh. Medyo mataas ng konti pero may bias. Ang problemahin na lang natin dito is yung ilaw niya. Kung bakit umiilaw to. Dito naging normal na. Ngayon, pwede nang patunugin yan na kulang yung output. Sige nga, lagyan natin ng lagyan ko ng audio, ah. Off muna natin. Okay, bago tayo mag-add ng output. Okay, naglagay tayo ng input. Yan, naka-stereo. Laptop natin gumagana. Speaker, hindi ko lang naikabit. Magana na yung protect dito. Yung active lang yung wala. Okay, ngayon, oh, gumagana na siya, oh. Meaning, goods na to. Pwede na yung laban nito. Ano, may signal na siya, oh. Wala lang audio na marinig kasi walang speaker na kakonect. Pero yung signal meron na. Okay. Pwede na tayo mag-add ng power transistor dyan. O, mag-add tayo ng power transistor. Bali 5 piraso pala. Tatlong dalawang 5200. Okay. Tanggalin natin ulit. Kompleto na ito. Nakakompleto na yung output. Kaya pati ilalim, ha. Kaya binalik natin. Tapos naglagay na tayo ng speaker. Okay. Kaya nakakabit na speaker yan. Tapos input. Laptop natin gumagana. Okay, tingnan natin. Itong channel 2, kumukurap-kurap talaga yung signal dito. Ito channel 1. Ayun, oh. Okay,
Good na yung channel 1, gumagana na. Channel 2, ito yung problemahin natin. Pero kapag stereo, parallel mo siya, parallel natin parallel, ayan. May signal siya or may audio. Diba? Normal siya Kaso may time na kumukurap-kurap dito. Baka mamaya sira yung control nito. Kapag ganyan, may problema dun sa may input buffer sa likod. Kung bakit pag stereo siya is wala siyang audio. Naglagay na ako ng contact cleaner, pero i-check pa rin natin yan. Dito yung amplifier nito is walang problema. Naka-fix bias naman na Okay na, wala na tayong gagalawin dyan. Nasa normal mode na yan. Okay? Ang problema lang natin dito ay itong ilaw nya. Bakit di umilaw yung active? Baka mamaya pundi lang ito. Okay? Problema, naka-bend ba ito? Pwede pala makalas Yung isang klaseng nickel, yung nakaganon, naka-bend, mahirap yun. Kailangan mo pang kalasin yung transformer nya. Ito, wala na mga tornilyo nga ilalim pala nito. Halos wala na mga tornilyo yung ilalim. Okay, check natin to kung bakit hindi umilaw. Baka mamaya pundi lang. Binaklas na natin yung front panel. Ang problema ay problema pa rin. Good yung mga ilaw nya. Umilaw yung indicator ng active nya or yung power nya, meron, good siya. Ang problema ay kung saan. Buo naman yung 10K na to na naka-series, buo naman siya. Okay, meaning walang problema dito. Ang problema, maaari dito sa relay section nya. Putik na yan. Buo, susuyod ulit tayo. Ito na, binaklas ko na yung channel 2 kasi hanapin ko sana kung bakit hindi gumagana yung active nya or yung power nya. And then ito may napansin ako. Nakapagtataka ba't ang dami nilang nilagay na resistor dito. Nagparallel sila ng 24K. Yung kabila, isang 24K lang to Dapat isang 24K lang pwede no. Dami nilang nilagay. Kapag tataka naman. Okay, tanggalin natin to. Isang 24 lang ilagay natin. Bababa na lalo yan. Diba? Tanggalin natin yan, bunutin natin. Tapos hanapin ko yung pinaka problema dito sa active na to. Bakit hindi umilaw yung active? Wala na, hindi naman kailangan. Ang dami dito, tapos dito nila nilagay sa ilalim. Dapat pwede naman dito sa taas na lang. Wala, ganun talaga, diskarte nila yun lahat naman ng technician may kanya-kanyang diskarte. Importante, mapagana mo yung isang unit, di ba? Ngayon, katiring ko muna to, tapos siyuring ko kung bakit wala siyang active. Binaklas natin itong front panel ulit. Kasi na-check ko na yung mga pyesa dito sa may relay section nya, parang wala namang problema. Eto, meron ako napansin dito. Ito to. Okay, malinaw na yung Yung itong side na to, yung may ikis na to, focus ka nga. Ayan, yung may ikis na to, ito, papunta siya dito sa may, ito. Yan, isang panang ng ilaw ng power natin dito. Tapos yung kapares nito, yung 10K na to, yan, papasok muna siya dito, 10K, bago pumasok sa may ilaw ng power natin. Kumbaga, i-reduce niya yung voltahe. Ito naman yung connection niyan, dito sa taas, ito. Yan, papunta siya dito. Ito siya, yan, tingnan nyo. Ngayon, kapag binaybay mo to mula dito papunta dito, ito sa pinakadulo yan yung tuldok-tuldok na marami na yan ito yung kadugtong nya. Pag tinister mo yan, open siya pinutol ko na nga kasi balak kong magrekta na ng wire. Open siya, open. Kontra ito, tingnan nyo, open hindi siya, wala nang resistance or hindi na nagkadugtong. Yung isa naman, yung may ikis na yan, ito may ikis na to dito. Yan, yung may ikis na yan, papunta dito yan. Ito may ikis din siya Yan, ito siya. Buo ito, buo. Okay? Maaari putol lang yung linya ng wire. Putol yan. Okay? Putol dito sa dulo. Ngayon, ang gagawin natin, putulin natin to. Tapos, mag-jump tayo ng panibagong wire na lang. Okay? Ito na. Pinutol natin yung pinakalinya. Tapos, naglagay na lang tayo ng panibago. Ayan na yan. Hanggang dito na siya. Yan, pinutol natin. Tapos, naglagay tayo ng shrink cable tube. Ito dito.
Okay, ngayon, balik natin to. Tapos testing natin ulit. Sana maging okay na. Yung control, mukhang okay naman yung control eh. Baka nandun sa may back panel ang problema. Mamaya, malaman na lang natin. Step by step lang muna tayo. Binalik muna natin yung board. Pansamantala muna. Yung dito lang na supply lang sa may relay niya. Yung sa main. Hindi pa natin to ibabalik. Mamaya na lang. And then ito, problema. Nabunot pati yung pinakailalim nyo. Okay. Ngayon, paganahin muna natin, siyempre. Kailangan makita muna natin na naka-active to dito. Ngayon, ayun humilaw na siya Etong clip na to, ilaw talaga yung clip dito kasi nga, hindi nakakonik yung supply. Ba? Hindi nakakonik yung supply ng high voltage. Ayan. Okay na, umilaw na siya. Kapag hindi mo kabisado yung step by step ng or hindi mo alam kung saan ka pupunta or pupuntahan mo ng pag-trouble, mahirapan ka dyan. Kakalikot ka dito sa may relay section, wala ka naman makitang sira, di ba? Magtataka ka, buo na may ilaw. Ayan, linya lang. Ngayon ginawa natin magdugtong tayo. Kailangan marunong ka mag-trace. Ayan, ngayon okay na siya. Binunot natin yung 47K ginawa natin, tinanggal natin yung tick na yan. Batang dami nilang nilagay, kapag tataka naman. Ngayon, balik natin ulit yung supply. Babalik natin yung supply, tapos tingnan natin kung anong mangyari dahil tinanggal natin yung mga nakaparallel na 24K pala, 24K. Okay? Binalik ko na itong board natin. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan dahil tinanggal natin yung mga nakaparallel na resistor. Okay? Milaw lahat Okay, nag-normal, may active na siya. Naiwan yung clip. Milaw naman. Bakit ganun? Dapat din nila pinix ito kasi pagkakalam ko yung bias nito ay napakatibay nito yung nickel yung tingnan nyo, kalawangin na yung resikwan niya ring trimmer niyan, pero resistance yan buo pa rin. Tataka ko bakit pinix nila dito. Baliktad na naman punyeta talaga ito. Mataas na sa 0.5 siya iinit yan. Dapat ganito lang yung sa stock nya Phoenix bias nila pero mataas. Dapat ganito lang nasa 0.3 lang dapat. Tapos nagtataka ako, naiwan na yung naiwan na yung clip. Pero normal yan kasi may biasing baka may problem, may may kinalaman doon sa may tawag nito, sa may 24. Troubleshoot natin ulit to, or babaguhin ko yung yung biasing nito. Pasakit na naman to. Dapat sige, baguhin natin yung biasing nya, balik natin sa dati. Katulad natin dito ba yan, another baklas na naman tayo. Konektado pala yung clip nito papunta dito. Pag binubunot mo to, nawawala. Meaning may dito sa may tinanggal natin na 24K. Ngayon, Phoenix pala nila ito, dalawang 250 ohms sagad ng 500 ohms, kaya medyo mataas yung bias. Ngayon, ibababa natin to. Dito naman 201, masyadong mataas din to Dapat kahit mga 100 ohms lang nga dito ilagay, pwede na Sa papunta to? Dito 201, 200 ohms to Kahit 100 ohms na ilagay dito, pwede. Dito, 100 ohms na to dito, pwede na to. Tapos dito, ibaba natin to. Yung i-zoom in ko ng todo. Yan, 250 to. 250 ohms equals to 500 ohms yan. 501 yung trimmer. Ipalitan natin, lagay natin sa mga 330 lang. Mga 330, try natin. Bababa yan. Tapos dito 100 ohms na lalagay natin dito. Okay? Ito yung ginawa natin. Phoenix bias natin to.
Although naka-fixed bias na pala. Pinalitan lang pala natin yung Phoenix nila. 330 ito. 330 ano, 330. Tapos dito 100 ohms lang yung nalagay natin dito. Okay. Yan, ngayon balik natin to. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan nito. Kaya pala kanina walang connection. Nawalan ng connection or walang ng power dito. Sinadya pala nila pinutol to. Kaya may nakabalot na tape oh. Pero sabi ko wala akong kwan wala palang, sabi ko walang continuity na ito, tinanggal ko yung tape oh. Ang problema pala talaga nito dati pa ay kapag nakakunik itong wire na to dito, hindi nawawala yung clip. Hindi nawawala yung clip. Kaya pala pinutol nila tapos nilagyan lang ng tape. At taka ako, sabi ko bakit may tape to? Yan, pinutol pala nila nito. Ito guys, baka sasabihin nyo na naman, naninira tayo ng kapwa natin ha. Pinapakita lang natin kung ano yung nandito. Siyempre, di ba, na-curious tayo kung bakit nawalan siya ng connection, di ba, na okay naman yung wire na to. Yung pala, pinutol sadya to. Para mapagana lang, para matanggal lang yung protect dyan, sinadya na pinutol. Yan. Kaso lang, sabay yung active. Kaya pala. Ngayon, susuyurin ko pala ito. Balik natin sa dati kung bakit siya nakaprotect. Hindi, nakaklip pala. Kung bakit siya nakaklip, susuyurin ko to. Ibabalik ko to sa dati. Okay. Yung bias, napanormal ko na. Napanormal ko na. Parehas na dito sa may kabila. 330 ohms ang ginamit natin. Ngayon, problemahin ko na lang is yung kung bakit nakaklip. Ibabalik natin sa dati. Maring kita ko na yung sira. Mukhang ito siya oh. Yung transistor na to oh. Ito, 5551 to. Ito. Ayan. Mula dito, connected yan mula dito sa may negatibo. Papunta rito, pumasok siya dito. Tapos tatagos yan, papunta rito. Yan, dito sa may sakit ng clip. Yan, dito. Malaglag pa yata yung sakit ko. Sakit niya, saan ba yun? Ayun na silalim pala. Ito siya, ito. Ito siya oh. Pangalawang araw ko na ngayon to. Parang kanto sira, parang na-open itong 551 oh. Wala nang continuity oh. Wala. Dito. Oh, wala. Ngayon, tinanggal ko yung channel 1 kasi kinumpara ko para sigurado. Kami kamali lang tayo, pero confirm na sira yun. Ito dapat dito may resistance to eh. Dapat ganyan may resistance siya oh. Tapos binaliktad mo sa kabila, papunta sa may kabilang pin, meron dapat oh. Okay, sana yan lang. Ito. Palitan natin to. 5551 kasi pag tinanggal mo to, pag tanggal mo tong supply dito, mawawala yung clip niya. Kapag binalik mo, magkakaroon ng clip kasi connected yan. Ngayon tanggalin natin to, palitan natin 5551 or G1 yan. Binalik natin tong dalawang board. Ito, binago natin yung fixed bias ha. Ngayon, ito yung pinalitan natin ha. Ito to, yung transistor na to, malakuto na to. Okay, ito yung pinutol nila. Ito yung pinutol nila oh. Dapat pala, hindi ko sinacheck. Akala ko yung tape lang talaga na normal na nakabalot. Yung pala, sadyang pinutol. Ngayon, pansinin nyo, nawala na yung clip oh. Diba? Oh, normal na siya. Okay, minsan talaga, kailangan mo talaga magtiyaga sa pagsusuyod. Kasi kapag hindi ka magtiyaga sa ganitong klaseng mga pyesa, yung ganito kaliit, talagang makuha ka, magiging, mahirapan ka ng todo talaga. Ngayon, nagnormal na yan, yung bias niya, pinarehas ko na yan sa kabila. Okay? Biasing niya dito. Tingnan nyo kung anong mangyari sa may biasing nito. Yusin natin kasi medyo marumi na. O yan o. Bumaba siya, di ba? Nasa 0.3 na lang o. Nung nakaraan yan, na mataas. Kasi nga, yung value na nilagay nila, sagad eh. O, ito yung stock niya o. Diba? Stock yan. And then, hindi natin i-fix ito kasi laki tiwala ko dyan sa trimmer na yan. Yung kulay dilaw niyan, ang tibay niyan. Talo sa Mikkel, Magos, ang titibay ng trimmer nila niyan. Okay, yan o. Parang parang sinukat lang yun o. O, yan o.
Okay, yung value naman na ginamit ko dyan, binago ko yan. 200 ohms, mapapansin nyo. Focus, ayan, 200 ohms ha. Red, black, brown. Pula, itim, kayumanggi. Tapos dun sa ilalim, 100 naman sa ilalim. 100 naman yan. Brown, black, brown. Okay? Ngayon, may nakakabit na speaker ulit. Ito, nakakabit na speaker. Kasi pangalawang araw ko na ito. Hirap na hirap ako. Ayun oh. Oh, normal yung tunog oh. Oh, ha? Nag-normal na. Pero meron pang isang problema to. Di pa tapos yung problema natin. Na-repair natin dito. Na-solve natin yung problema dito. Bakit kasi pinutol nila, no? Hindi naman natin tinaga. Meron pa. Kapag in-stereo mo to dito, kapag in-stereo mode mo siya, yung isang channel, hindi gumagana. May problema pa rito sa may back panel. Na siguro sinubukan na rin nila i-repair to kasi may mga wire, no? Ngayon, try natin balik to sa dati niya. Okay, balik natin sa dati. Baka mga switch lang o ano man. Sige, balikan ko kayo. Binago natin. Yung ginawa kasi nila, hindi ko alam kung bakit pinutol nila dito tapos nag-jump sila papunta dito. Ito, may bakat na to. Yan, yung wire na to, dito nakakunik yan. Dito. Yan, tinanggal natin. Binalik natin sa dati dito. Di na natin may balik yung paa niya kasi putol na. Kaya yan na lang natin na naka-wire siya. Signal ito eh. Dito ganun din. Yung itong na side, tinanggal din nila tapos nilagay nila dito sa taas. Yan. Ito, pinalitan natin ng dalawang IC. Yan, 5532. Ito yung pinalitan natin, oh. Yan. Itong dalawa lang, ha. Pinuputol ko lang yung video kasi lalong haba yung video natin. Oh, ayan na, pinutol ko na. Pinalitan ko na itong dalawa. Yan yung pinagagawa nila, oh. Ngayon, binalik natin yan. So, totoo lang guys, wala namang problema sa pagbabypass kung kailangan talaga. Pero sa ganito, may solusyon naman, eh. Gamit ng, ito, audio tracer tayo. Okay? O natin. Ay, bulb natin kasi dito pa rin tayo kumuha ng supply, eh. Ngayon, dito hindi tutunog to dito. Hindi tutunog dito. Hindi tutunog dito kasi out ito. Hindi natin pinag-short ito. Ito kasi sa may control, sa may control eh. Ngayon, ito dapat mayroon to dito. Hindi pala gumagana yung laptop natin. Teka lang. Pala gumagana eh. Okay? Ayan, gumagana na. Okay. Wala to dito. Wala. Ito out na to papuntang amplifier. Ito yung mga control nila. Dapat dito meron. Ayan, oh. Tunog basag lang siya kasi sobrang lakas. Hindi kinakaya ng speaker. Ito. Meron na, oh. Naka ano to? Naka stereo. Mono yun. Naka mono kanina yun. Ngayon, naka-stereo tayo. Stereo. Meron. Tapos dito. Okay, meron. Ngayon, i-bridge natin. Dapat meron parehas. O, bridge. Okay, umilaw siya, oh. Ngayon, meron. Parang wala. Wala itong isa. Pag naka-bridge, wala. Dapat meron parehas yan, ah. Dapat meron parehas. Ba't parang wala? Ngapin natin. Bakit ganun? Dapat meron parehas eh. Putik. Nawamali ako. Sorry, pasensya na. Kapag nag-bridge ka pala, isang control na lang pala. Hira, oh. Nalito ako. Kapag nag-bridge ka kasi, isang control na lang yung gagana. Kaya pa sabi ko na wala yung isa. Ito channel 1 lang dapat meron. Yan. Ito lang yan. Ang channel 2 mawawala to. Kasi nga, isang control lang pipitin mo. Okay, normal na. Mabi kaya sana nawamali ako. Okay, naging normal. Hindi yung pinilitan natin, oh. Yan, dalawang 5532. Ito siya, oh. Kaya marami tayong stock nito eh. Pampalit talaga. Meron din ako malalaki nitong 5532.
Okay, ito namang value nito ay TL074 naman ito. Okay naman to, working naman. Okay, balik natin para matapos na. Okay, ngayon, volume natin. Yun o, channel 1 to ha. Tapos, channel 2. Oh. Ngayon, ikuan ko siya, naka ano to. Okay, naka mono pala kanina yun. Naka stereo, binaba natin. Okay. Tapos ito, dapat meron. Oh, yun. Sa totoo lang guys, nagmumukha lang siyang magaling dahil na pinuputol ko lang yung video. Sa totoo lang, halos alas 4 na ngayon ng hapon. Halos isang araw ko pinagtiyagaan. Kutkutin itong yung back panel na yan. Sa totoo lang. Pangilang araw ko na ngayon nito, pangalawa, pangatlo na. Yung itong unit na to. Repair dito, repair doon. Di ba? Ganun katindi. Ang nangyari kasi sa may back panel, talagang katagalan na rin siguro na babayaan. Tapos, yung mga pinagja-jump kasi nila yung wire na yan, di ba? Yung kulay dilaw na yan. Paayan ng pin number 2 yan. Pinutol nila, tapos dito sila nag-inject ko. Nag-bypass sila, hindi na dumaan sa tamang sistema ba. Same din dun sa ilalim. Naka-bypass din. Hindi na dumaan sa pinakasistema niya. Kaya nakamuno na lang siya all the way. Kumbaga. Ayan, okay na. Ayun, sulit tumunog. Okay, sana nakapagbigay ideya na naman tayo. Another old school. Ang kasunod ko rito, magos na naman. Sana nakapagbigay ideya ako sa inyo kung paano mag-repair neto. Tulad nito, repair dito. Repair dito, inanap natin kung anong pinakasani ng clip. And then doon sa may back panel. Kaya meron akong ganito lagi oh. Yung ito TL074, wala akong icing ganyan. Ngayon umorder na ako sa Shopee. TL074 yan. Although working naman siya. Pero itong 5532, may stock talaga ako nito, malaki man or maliit. Okay, kaya dapat meron din kayo para may pang kung kayo, may pang actual kayo na pamalit. And then ito, kailangan nyo dapat may audio tracer kayo. Ako, katabi ko to lagi. Kaya nakalagay yan dyan kasi pinang-trace ko ng back panel. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Okay, nanood ka lang nanood ng video ko ha. Pag-subscribe ng YouTube channel natin ha. Pinutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Ga-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.